Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ay ating tutukan itong malapit nang matapos na London Chess Classic na ito ay long game. 10 players po ang mga naglalaro or mga naglalaban dito. Ito po sila. Ayan o. Alireza Firouzja, Nodirbek Abdusattorov, Pavel Eljanov, Sam Shankland, Nikita Vishugov, and Nicolas Theodore, Abhimanyu Mishra ang youngest GM, Michael Adams ang legendary, Gawain Jones and Luke McShane. Lahat po yan mga kamatsas ay talagang ditahid na kumbaga, no? At itong London Chess Classic, noong araw pa ito, no? Naalala ko pa yung mga libro dating nababasa ko kila Nigel Short, no? Yan, Michael Adams, hindi nawawala sa London Chess Classic yan. Kasparov noong araw, Anand Karpov. Pero hanggang ngayon po, meron pa ring London Chess Classic. Grabe, no? Ano bang tawag doon? Yung parang nagbabalik sa iyo yung mga alaala noong araw, no? Nakakatuwa. At ito po yung kanilang venue, napakagandang stadium, Emirates Stadium sa London. Yan pala itsura, no? Pang football field yata yan. Yan ang ginawa nilang pang chess lang, ano? Oh. Ang sarap naman pang chess yan. Titira ka na sa gitna ka ng field, no? Woohoo! Yan ang chess, mapapaganon ka. At ang napili ko pong talagang matinding bakbakan dito, starring sa akin, ay ang labanang Abdusattorov ng Uzbekistan at youngest grandmaster Abhimanyu Mishra. Marami tayong mapupulot na kaalaman dito pang improve mga kamatsas. Makinig lang po kayo mabuti, talagang i-absorb yung mabuti yung mga lessons na ilalabas nito. At bago natin yan i-analyze talaga mga kamatsas, ay sagutan muna natin ang puzzle na palagian nating sinasagutan at iniiwan sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. At ano kaya ang gagawin ditong napakagandang tira ng puti? Congratulations sa tiradang check. Queen E5 check. Kakainin talaga yon kasi kung doon pupunta, chechikin lang eh. Madali lang yon. Tapos susundutan ng check dito, ayon iyaharang. Kasi kung tatakbo ang king, chechikin po doon hanggang sa, mabibitin-bitin ng mga pyesa. Yun nga lang, iniharang ang tore, may matchas, walang pupuntahan dahil bantay sarado po ng tore. Mission complete. Ayan, daily puzzle. Tapos na kagad ang aking daily puzzle mission. Alright, at ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ay, wala pa mga kamatsas. Wala pang puzzle na bago. Waiting pa for December 3, no? Hindi bale, sa susunod na upload natin may bagong puzzle na yon mga kamatsas. Okay, at muli po paalala sa mga gustong sumali ng raffle, pakitapos nyo lang po yung weekly puzzle solver, paki-full bar yan, no? Weekly puzzle solver, yung ating bronze, no? Reach bronze in puzzle quest, dapat full bar yan, at meron pang isa yung duelist, dapat kumpleto po ang bar niyan, okay? At kapag nakumpleto nyo na, screenshot, lahat naman ng makukumpleto nyo, aangat yun eh. Madali lang ma-screenshot and then upload nyo po sa registration form na nasa comment section below. Pag pinasa nyo yun, okay na. May entry ka na. At congratulations sa mga nanalo sa ating last live ICC. Nanalo po sila ng 1,000, merong 500 at 5 tago 100 Gcash. Naku, baka ikaw na yung mananalo sa susunod. Sayang din yun, no? Na-training ka na, kikita ka pa, no? Papatak ka pa. Okay. Alright, at i-analyze na natin ang ating matinding napiling game. Nag-E4 dito si Abdusattorov, nag-E5 si Abhimanyu at nag-Knight C6 Ruy Lopez. Naku po, grabe, inugatan na yung opening na yan. Kumbaga sa puno, ang taba-taba na ng puno ng Ruy Lopez. Knight F6 dahil sa kanyang taglay na katandaan. Talagang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Okay, very classic na Ruy Lopez. Nag-Bishop C5. Archangelski tawag dito. Nag-A4. Ayan, para basagin muna. I-pressure kagad ang queenside. Umiiwas talaga yung tore para mawala po sa pressure ng A-file, no? Nag-C3 lang. At nag-D6. Okay, para i-develop naman mamaya ang light square bishop. At dito po nag-D4. Sinalubong na ni Abdusattorov. At nag-Bishop B6. Nag-A5. Ayan ang mga diskarte dyan na pambihirski. Umatras lang dito si Mishra. Bakit po? Ano mayroon? Halimbawa, capturing ng knight yan. Ano ba ang nakapaloob dyan? Kakapturing lang yan. Takes. Nako, sacrifice. Sabay ka capture doon, no?
Okay? At halimbawa, makipagsabayan ng capture, may simple queen takes d8, capture, and may knight takes e5. May double doon sa c6, actually triple pa, may double pang papunta sa f7. Sangay-sangay ang problemang aabutin dito ng black, mga kamatsas. Kaya hindi mainam na patulang kainin ang pawn a5, tama lang yung pag-atras. At nag-h3 muna dito at para makaiwas din sa mga pana na abutin kapag napin. At nag-bishop b7, develop lang, tutok lang sa e4 at nag-rook e1, nag-castling, bishop e3. Teka muna, pinapakain talaga yung pawn sa e4. Oh. Pero kinapture yung pawn sa d4. Pero teka muna mga kamatsas, ako mismo nagtatanong bakit ba hindi kinapture yung pawn sa e4? Mag-d5 lang. Okay, maliwanag na. Na kapag umalis ang knight, bitin yung bishop. Pag kumapture naman sa bishop, may rook takes. Bitin ang knight, bitin din ang knight sa e4. Isang malaking kapahamakang mangyayari sa black. Kaya, hindi talaga dapat capturein ang pawn e4. Ayan, naintindihan na natin, ano? Pero, sa d4 kumapture dito si Mishra, kinapture, knight b4. Ayun, para may malakas na attacking paparating papunta sa e4. Bishop g5 lang. Pin. Pinaalis. Umatras lang. Maintain the pin. At dito, c5 ang ginawa. Okay, kasi dito po mga kamatsas, kung mag-g5 alanganin eh. Parang pwede. Ayun, sabi ko na eh. Yan, ginagawa ko rin yan sa game ko mga kamatsas eh, mga ganyan. Kasi yung bishop ang layo. Buti sana kung nandyan ang bishop sa e7. Kaso ang layo eh. Nakapin. Isang ganun lang yan. Ako, delikading. Yan ang tinatawag na Delika James. Okay, balik tayo. Kaya ang ginawa dito, nag-c5 para i-challenge ang d4. Pero nag-knight c3 lang dito si Abdu. At nag-rook e8. Nag-rook e3. Grabe yung rook e3 na tira. Unang-una, nandyan ang bishop. Hindi man lang nasisindak. At nag-c4. Bishop c2. Kinain, kain na. At nag-b4. Okay, kasi pag umalis ito, tipo bang babagsak na ba yung pawn sa ipon? Umalis na nga, pero iginit na yung knight. Iginit na. Nag-g5 para maputol na ang malakas na pressure. Knight takes g5 mga kamatsas. Ayan na nga. Pinakita na natin kanina yan. Kinapture. Takes. Ay grabe. Buong pin. Kinain yung knight sa gitna. Kinain lang. Hindi man lang natitinag dito or natinag si Abdu na magkaroon ng ganun. Hindi man lang siya natinag. Isang pyesa pa rin ang lamang dito ng black. Ano? Sunod-sunod eh, no? Queen to e8. Umiwas na sa pin at pagka-kinapture ang knight, ayun, para pabagsakin ang pawn sa e3. Okay, kumbaga, parang yan na talaga yung balak na no? Kasi wala na eh. Ito na rin po kasi yung paparating, magku-queen f5 na rin or rook f1. Yan ang mga nakikita ko na kapag nabawi yung knight sa f6, abay, yung king. Tawag nila dyan, wala nang saplot. Yan, naririnig ko yun sa mga veteranong chess player eh. Ayun, alisin natin. Ang daming araw. Yun. At nag-queen e8, balik na tayo. Kinapture, okay. Pwede rin ito eh, no? Grabe naman ang computer. Rook F1 ang tira. Check. Pero, capture, nabawi na isang pyesa, hinarangan, kain-kain, at nag-rook B5 para, ayun, kuhanin yung pawn sa D5. Pero mukhang iskwalado na ni Abdu ang bawat pangyayari. Iskwalado na eh. Okay? Wala siyang worries dito sa D4 kasi protected ang bishop. Nag-G4 para wala nang anumang panggagala-gala na gagawin dito ng tore. Kumbaga, dyan ka lang. Huwag ka munang pupunta sa kung saan. Ayun, kontrolado. Especially may rook F5 no? Pampaalis ang bishop. Nag-rook B5 at nag-king E4. Para wala ng rook D5, no? King H7 para doon pupunta in H4 lang. King G6 na and the rook F1 depensa muna. Yun nga lang po ang nakakatakot dito sa position ng black. May H5 na papagapang. Yan ang mabigat dyan. Gagapang yun eh. Check. Baba lang. And nag-bishop B8. Chumek na. Gumanon. At nag-G5. Ayan na nga po ang nakakatakot dyan. Na akala mo, simpleng gumagapang lang yan pero grabe.
Gracious ang panganib na hatid niyan. Nag-bishop to d6. At dito mga kamatyas, hindi ko na matitiis. Ang brilliant na binitawan dito ni Abdus Satorov. Pakiguess nyo po yung napakatinding tira. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom, Bishop E7. At dito po kapansin-pansin, tingnan nyo ang clock nila. 2 minutes na lang or pagpalagay na natin, sarado mo na 3 minutes kay Mishra. 1 hour and 18 minutes pa dito kay Abdus Satorov. Abay, pwede ka nang magsaing, magsangag ka pa, magsinigang ka pa. Sasakto pa rin, aabot pa rin eh. Diba? Patagal ba magsaing? Hindi naman siguro. Sa tagal ng oras na yan, grabe. Pwede ka pang magsaing ng 3 beses yata dyan. Kinain. Check. Takes. Ayun. Dito talagang pangitang-pangita na yung itsura ng kagandahan ng posisyon. Yun lang, nag-C3, no? Ang gusto ng computer dito ay Rook takes A5. C3 din naman. Okay. C3, B3, Rook B8. Ayun, doon na lumaki. Kasi ang Rook B8 idea is to play Rook C8 behind pass pawn. Pero mas mainam po daw kung itira ay Rook takes A5. Yan ang mas mainam. Nakakatakot nga lang, parang tipong laging may ganun. Pero mag-Rook A1 lang pala. Ay oo, may tempo check na nga pala. Sarap sanang tumulak doon kaso may check agad sa ilalim. So kailangan tumempo pa. May magsisito na. Halimbawa ilagay natin sa C7. May Rook H1 naman. Ay, sukat pala yun. Babagsak in ito. Equalize lang pala ito. Sabay check-check na lang. Okay. Grabe mga kamatyas, no? Na mga bitaw ng ideas. Pero balik tayo sa ginawa talaga ni Mishra. Nag-Rook B8. At nag-Rook C7 para hindi makaprogress ang tulak. And nag-Rook F8 muna kasi tatawid na po yung king dyan eh. Pag nakatawid na yung king dyan, wala na. Awarding na. Nag-H6. Ayan na nga. Nag-Rook F7. Yan. Yan. Tingin nyo, sa palagay nyo, dapat bang capturein, rook to rook, o kailangan merong ibang gagawin? O kailangan kasi, pagka ganitong endgame, mga kamatyas, grabe na ang realization mo. Dapat natatanaw mo talaga lahat ng posibilidad, mga anggulo, yung napapaganon yung mata mo. Parang baliw. Diba, pag napapaganon na, tumitingin sa kisame, malupites ka na nun. Ito ang good move na tumbukan naman po talaga. Natumbukan ni Abdus Satorov. Kasi po kung kakapturing yan mga kamatyas, walang progress na magagawa yan. Dalawa lang yan. Maganda sana may king na katulong kaso hindi maiwan-iwanan, isang angat lang, magkukuwin na. Mangyari, ang king dyan, ikot-ikot na lang yan dyan, matatabla. Samantalang ang king pabalik-balik na lang din sa G6 and H7 squares. Okay? Kaya, laging tingin-tingin din tayo sa posibilidad na ano ba yung magiging output ng endgame. Pabor ba? Equal ba? Dihado ba? Yun. Kaya nakita dito ni Abdus Satorov, ang perfect move is to play Rook C6. Kumbaga, hinay-hinay lang. Relax lang muna. Huwag muna yung talagang todo-todo bigay ng check. Mga tira. Check. Gumanon. King H7. Ayun, kasi pag chumek kasi, pagka pumush ng pawn, makakain yung pawn sa H6, di ba? So, hindi pwedeng basta-basta tumulak. Kaya nag-King G4 muna. Idea ni Abdus Satorov, going to H5 and then push G6. Okay? Nag-Rook D7. Ayun na nga po. Gumanon na threatening matchas, obligadong umilalim to stop the coming back rank mate. And then dito, nag-Rook A7. Ayan na. Hindi makatulak, no? Tama talaga yung yung theory. Rook behind your opponent pass pawn. Tamang-tama po yung pwestuhan ng tore. Nag-King H8 at nag-H7. Ayun. Ayun na po, no? Iipod na ng isang galaw doon. Nako, matchas pawn pa ang kauuwian. Ayun. At dito po, nag-resign na si Abhimanyu Mishra. Malakas tong si Mishra, mga kamatyas. Isa yan sa promising na rising star ngayon. No? Tinalo pa nga niya si Gukesh World Champion Gukesh 'Di ba? Ano bang tournament 'yon? Na-upload natin 'yon, nakalimutan ko lang
Ayan mga kamatsas, sana po natuto kayo dito sa control, no? Control and then realization ng exchange. Dapat alam natin kung ipapalit ba natin, what comes next pagdating sa endgame. Maganda ba yung output? Positive ba sa atin? Or kailangan preno muna, hinto muna. Kumbaga sa basketball, nag-iisa ka. 'Di ba? Nag-iisa ka, apat yung nasa harapan mo, atat na atat ka makashoot, ay masusupalpal ka lang, apat yun eh. O 'di ba? Pagkaagaw mo ng bola, hinay-hinay lang. Pabalikin mo muna, pababain mo muna yung mga kasama mo. Pasa-pasa muna. Paano, coach? Pumasa. 'Di ba? Hanggang sa maka-coordinate and maihulog ng tama ang bola. Ganon din po sa chess. Hindi ko mo, hindi ganon. Okay. So, eto po ang standing nila mga kamatsas. Napakapambihira nito. Long game, puro super grandmasters mga kamatsas. Tingnan nyo naman, Abdusattorov, isa lang ang tumabla sa kanya. Si Gawain Jones, halos lahat tinalo na niya. Tinalo niya si Vishugov, Theodore, Michael Adams, Max Shane, Abhimanyu Mishra. Ay, nako talaga mga kamatsas. Grabe naman kalupit talaga. Sobrang lupit ng kanyang standing. Ang tindi mga kamatsas, ano? Bihira yun. Ang lakas ni Abdusattorov. Yun nga lang, sa World Cup, nalaglag to eh. Alam nyo kung sino tumalo dito? Si Jose Martinez Alcantara ng Mexico, no? Na si Jose Martinez Alcantara natalo naman kay Sindarov na nag-champion ngayon sa World Cup. Uy, alam ang kwento. Ang bihirski. Oh, kailangan medyo ka rin marites ka rin din eh. Alam ang kwento kasi tinutukan natin yun eh. Anong marites? Okay mga kamatsas, maraming salamat po. Muli po, this coming December 13 na ang ating Kamatsas 18th edition year-end tournament. No, sana po makasali kayo. Kung di man, punta kayo sa venue. May pa-raffles tayo doon. Baka ikaw ang manalo ng jackpot raffle na 10,000 pesos. Abay, sayang yun. Pang December natin yun. Marami pang mga surprise raffles doon mga kamatsas. Kaya kapanapanabik itong face-to-face tournament. 500 players po mga kamatsas ang maglalaro dito. So finalize lang po namin ng venue and then i-update namin yung post namin sa Facebook at sa YouTube. And then, Kamatsas Friday night, every Friday po yon sa mga gustong maglaro ng online tournament. Nasa comment section lang po ang registration. Okay? So, click nyo lang yon and then dire-diretso na po. No? Paano yon? Maraming salamat po mga kamatsas. Sa iba pang mga katanungan, lapag nyo lang ang katanungan nyo sa comment section below. Babasahin po natin, magre-reply po ako sa inyo. Promise yan mga kamatsas. Magbabago na ako. Tututukan ko talaga ang comment section. Thank you po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.